Maagang sinimulan ng ilang grupo ang kanilang kilos protesta ngayong araw. At may ulat on the spot si June Veneracion. June? Rafi, tuloy-tuloy ang ginagawang kilos protesta ng iba't ibang grupo ilang oras bago ang ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Rafi, nandito na tayo ngayon sa may Philcoa dito sa Quezon City at nagmamarcha na itong mga tinatayang nasa 3,000 miyembro ng iba't ibang militanteng samahan. Nagmamarcha sila papunta doon sa designated area nitong Commonwealth Avenue kung saan makakasama nila yung iba't iba pang mga militanteng samahan na magpuprotesta at magsasagawa ng programa kontra dito sa zona nga ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa gilid ng kalsada, Rafi, nandito naman yung mga pulis, nakabantay sila para taking maayos yung seguridad. Sa kabuuan ay nasa mahigit 23,000 na mga pulis at mga force multiplier ang i-deploy para matiyak ang seguridad ngayong pangatlong zona ni Pangulong Bongbong Marcos. Rafi, kaninang umaga naman ay mga labor group ang nagsagawa ng kanilang programa sa pangunguna ng Trade Union Congress of the Philippines. Itinutulak nila ang legislated wage increase. Nalilitan sila sa 35 pesos na umento sa minimum wage dito sa Metro Manila. Kaya ang gusto nila ay magkaroon ng umento ng at least 150 pesos para dun sa mga minimum wage workers sa Rafi. Ngayon ay ito nga, pakikita namin sa iyo, ito yung mga nasa 3,000 miyembro ng iba't ibang samahan. Nagmamarcha na sila papunta dun sa Commonwealth Avenue. Maganda panahon, Rafi, kaya sa mga medyo maedad na, okay pa rin itong ginagawa nilang magmarcha. Kanina, nakahanda na rin naman sila kung sakaling umulan. Nandiyan na yung mga kanilang mga payong at di pa pang pananggalang. Tingnan natin kung ano pa mga mangyayari mamaya-maya. Balik sa Rafi. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion. The BEST o the best news para sa mga mare at pare kong blackjacks. After so many years of waiting, 2NE1 is back. Masaya yang inanunsyo sa social media ng founder ng YG Entertainment na si Yang Hyun-suk. Reunited ang legendary K-pop group para sa global tour na may kick-off this coming October sa Seoul, South Korea. Pupunta rin ang 2NE1 sa Osaka at Tokyo sa Japan sa November at December. Ang sigaw ngayon ng fellow Blackjacks, Philippine leg when kaya? Pang balita, binaligtad ng Court of Appeals ang pag-absuelto sa dating pulis na akusadong utak sa pagdukot at pagpatay sa negosyanteng Korean na si Ji Ik-ju noong 2016. Kinatigan ng CA ang petisyong baliktarin ang desisyon ng Angeles City Regional Trial Court na nagpawalang sala kay dating Police Superintendent Rafael Dumlao III. Kabilang si Dumlao sa mga pulis na kinasuhan ng kidnapping with homicide sa pagpatay kay G na sinakal hanggang sa mamatay at i-cremate sa loob ng Camp Crame noong 2016. Ayon sa CA, may gross misapprehension of facts ang Angeles RTC dahil taliwas ang desisyon nito sa testimonya ng mga witness. Tinawag din ng CA na insulto sa judicial process ang hatol dahil binaliwala ng RTC ang iba pang ebidensya at tila sigurado na raw ang pagkakaabsuelto ni Dumlao. Dahil dyan, hinatulan ng CA si Dumlao ng reklusyon perpetua at halos 600,000 pesos na damages para sa kidnapping at iba pang kaso. Sinisika pa makuha ang panig ni Dumlao kaugnay sa pag-convict sa kanya ng Court of Appeals. Nagbukas na rin nga ngayong araw ang third regular session ng 19th Congress dito sa Kamara. Detalye tayo niyan sa ulat on the spot ni Tina Panganiban Perez. Tina? Rafi, bago pa formal na nagbukas ang third regular session ng 19th Congress kaninang alas 10 ng umaga, ay nagsagawa pa ng inspeksyon sa loob ng session hall ang ilang leader ng Kamara sa pangunguna ni House Speaker Martin Romualdez. Pagkakaisa, pagsasantabi sa politika at pagtatatag ng malakas na bansa ang naging sentro ng mensahe ng Speaker, pangunahin na ang suporta para sa Pangulo. Ang magiging prioridad anya ng Kamara ay ang pagpasa sa panukalang 6.352 trillion peso national budget
project bago mag-recess ang Kongreso sa Oktubre at ang 3 natitirang LEDAC bills na hindi pa naipapasa ng Kamara. Ang amendment sa Foreign Investors Long-Term Lease Act, amendment sa Agrarian Reform Law at amendments sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA. Ipinagmamalaki pa ng Speaker na mula na magbukas ang first regular session ng 19th Congress hanggang ngayong pagbubukas ng third regular session, mahigit 12,000 panukalang batas na ang inaksyonan ng Kamara kasama ang Maharlika Investment Fund Act, Ease of Paying Taxes Act, New Government Procurement Act, Anti-Financial Account Scamming Act, Free College Entrance Examinations Act at Kabalikat sa Pagtuturo Act. Lahat din daw ng mga panukalang batas na hiningi ng Pangulo sa nakaraang SONA, ipinasa na lahat ng Kamara. Inaasahan ng Speaker na maglalahad ang Pangulo ng panibagong set ng SONA priority bills mamaya na magiging prioridad din anya ng Kamara. Idiniin ng Speaker na matatag ang ekonomiya ng bansa at sinusuportahan ng Kamara ang pagpapababa sa taripa sa imported na bigas mula 35% patungong 15%. Maganda rin anya ang relasyon ng Pilipinas sa ibang bansa. Sa pagpapatupad naman anya ng oversight functions ng Kamara, pinagtitibay ng Kamara ang laban kontra mga kriminal na aktibidad gaya ng investigasyon kontra illegal na droga at mga nangyayari sa mga pogo. Tiniyak din ng Speaker na all systems go na para sa SONA ng Pangulo mamaya. Alas 4 ng hapon mamaya bubuksan ang joint session ng Senado at Kamara para tanggapin ang Pangulo. Inaasahan ng Kamara ang mahigit 2,000 bisita, ang pinakamarami raw sa kasaysayan, ayon kay House Secretary General Reginald Velasco. Sa ngayon, Rafi, patuloy yung session sa umaga nitong Kamara at patuloy ang roll call. Mamaya aalamin natin kung ilang kongresista ang dumalo sa sesyon. Rafi? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez. May aktibidad din ngayong araw ng SONA ang mga taga-suporta ni Pangulong Bongbong Marcos. At may ulat on the spot, si Jonathan Andal. Jonathan? Rafi, unti-unti nang nagsisidatingan ang mga pro-BBM group dito po sa may tapat ng Commission on Audit pagkalagpas ng Sandigan Bayan. Kung makikita mo sa likod ko, nakasuot sila ng kulay pula at kulay puti. May ibang nakapayong dahil makulimlim dito ngayon at maya umaambon. Yung mga taga-suporta ng Pangulo rito, yung iba nakausap ko galing Caloocan, meron din mga taga Laguna. Sa ngayon may mini concert dito habang wala pa yung mismong programa. Samantala, malapit dito nakapwesto ang high-tech na Mobile Command Center ng MMDA na unang beses gagamitin ngayon. Pinasiyaan ito kanina sa pangunguna ni MMDA Chairman Romando Artes. Kaya nitong ma-access ng live ang lahat ng kamera ng MMDA sa buong Metro Manila, kabilang ang 120 body camera at drone. Diyan inaasahang pupwesto mamaya ang mga ground commander ng pulisya para sa mas mabilis na decision making. Magagamit din daw ito sa mga sakuna dahil pwede itong bitbitin kahit saan at may sariling satellite at generator set. Walang ginastos dyan ng MMDA dahil donation daw yan ng isang telco company. 1,300 MMDA personnel ang nakakalat ngayon para sa SONA. Samantala, Rafi, sitwasyon ng trapiko dito sa may Commonwealth Avenue, maluwag pa ngayon sa may tapat ng COA pero 3 lanes na lang ang nadaraanan dito. Dito po sa may unahan po namin, nakapwesto naman yung banda ng pulisya na tumutugtog din ngayon dahil magbibigay daw sila ng entertainment sa mga rallyista rito. Yan muna ang latest mula rito sa may Commonwealth Avenue. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Jonathan Andal. Balita sa Amerika, umatras na si US President Joe Biden bilang presidential candidate sa 2024 presidential elections sa Nobyembre. Sa kanyang post sa X, sinabi ni Biden na yan ay anya ang mas makabubuti sa Democratic Party at sa Amerika. Maglalaanan daw niya ng panahon ang nalalabi sa kanyang termino na magtatapos sa January 2025. Magbibigay raw siya ng detalye kaugnay nito sa mga susunod na araw. Inanunsyo ni Biden na si US Vice President Kamala Harris ang gusto niyang humalili sa kanya. Honored naman si Harris sa natanggap niyang endorsement ni Biden. Layunin niya ngayon na makuha ang nomination ng partido. Nagpapasalamat din si Harris sa hindi matatawarang paglilingkod ni Biden sa Amerika. Suportado ng ilang Democrats ang pagtakbo ni Harris.
Wala pa nga lang formal na anunsyo ang partido. Ayon naman kay dating US President Donald Trump na presidential candidate ng Republican Party, aayusin niya ang mga siniraan niyang ng administrasyon ni Biden. Bukod sa Kamara, nagbukas na rin ng sesyon ngayong araw ang Senado. Present ang 23 senador sa unang sesyon ng Senado kanina. Wala na si dating senador at ngayong Education Secretary Sonny Angara. Ayon kay Senate President Cheese Escudero, hindi nila prioridad ang pag-amyenda sa konstitusyon. Uunahin daw ang mga panukalang batas na prioridad pareho ng Senado at Kamara tulad ng Maritime Zones and Sea Lanes Act. Bida po natin ngayong araw ang isang talented netizen from Jensen. Ang mga segunda manong damit instant OOTD sa tulong ng kanyang gunting at sinulid. 3 R's o reimagine, recycle at syempre rampa ang motto ni Kim Ronolo. Kwento ni Kim, 2020 nagsimula ang kanyang hobby. Ang mga second-hand na damit, binibigyan niya ng transformation moment. Viral po ang isa niyang video with 4.3 million views. Trending! Abay po. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.